Nagbarikada po ang ilang residente ng Carmina Compound sa Cupang Muntinlupa para harangin ang nakaambang demolition doon. May ulat on the spot si Jay Sabala. Jay? Puspusan pa rin ang paghahanda ng mga tiga Carmina Compound, Cupang Muntinlupa sa pangambang maaring biglaang magkaroon ng demolisyon sa kanilang mga tinitirhan. Natanggal man kaninang mag-alas 8 ng umaga ang mga barikadang inilagay sa East Service Road ng mga residente ng Carmina Compound na nagdulot ng pagsisikip ng trapiko, di pa rin naman naitinag ang mga residente. Nangalap pa rin sila ng mga kahoy at natibag ng mga semento at hinarang ang mga ito sa mga entrada papasok ng compound. Ang dahilan nila, di pa rin naman malinaw kung magkakaroon pa rin ng demolisyon o hindi na. Ang gagawin namin, maghanda pa rin kami kasi ang sabi nung nakarang araw ng SEREP, simula sa Lunes, Martes, Merkules, hindi malalaman kung saan dyan yung pagdating nila biglaan. Kaya nakaredy pa rin kami. Paniniguro naman ni Muntinlupa Chief of Police Senior Superintendent Roque Vega na wala nang matutuloy na demolisyon. Nag-iwan lamang siya ng ilang mga pulis sa lugar upang siguraduhin ang peace and order. Pumayag naman silang tanggalin kasi grabe na yung traffic sa Alabang. Kung hindi natin bubuksan ito, nakiusap naman tayo. Nasa 400 pamilya ang maapektuhan kung sakaling matuloy ang demolisyon sa lugar. Bagaman noong Huwebes pa raw nagsimula ang self-demolition, di pa rin daw nila natatanggap ang perang pinangako sa kanila na 15,000 pesos. Kaya sa ngayon ay di pa rin muna sila lilisan. Wala pa rin naman daw relocation na ipinagkakaloob sa kanila. Ayaw namin ng cheque. Gusto namin pera. Cheque? Parang talbog yun. Git pa ng mga residente ang mag-asawang Theodore Lim at Sonia Lim na umano'y nagkiklaim sa kanilang lupa ay walang kaukulang papeles dahil peke raw ang titulong hawak ng mga ito. Sabi naman ni Binibining Tez Navarro, Public Information Head ng Muntinlupa City Hall, na na-exhaust na lahat ng legal means at napagkasunduan na ng mga residente at may-ari ng Carmina Compound ang self-demolition. Kasama sa kasunduan ng halagang 37,000 pesos para sa mga residente na 15,000 pesos ay paunang binibigay sa kanila. Inisyu na ang writ of execution ng mga korte. Nag-convene na din ang City Council kasama ang DSWD para sa anumang maitutulong sa mga residente. Nagtalaga na rin ng mga pulis sa lugar para sa peace and order. Hanggang sa mga oras na ito ay di pa rin malinaw kung hanggang kailan ang binibigay na oras o araw sa mga residente para mag-self-demolish. Hindi pa rin naman daw na ibibigay ang pera o tamang pabahay sa mga residente kaya patuloy daw ang pagbabantay at pagbabarikada nila. Dahil anumang oras daw ay baka biglaan na lang silang i-demolish at wala na silang magagawa. At yan latest mula dito sa Muntinlupa. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jay Sabale.